Kasuabe, this is the 6th generation Ford Explorer. Pero nais ko munang pasalamatan ang AutoHub Group for allowing me to experience this premium and massive mid-size SUV. The unit price is a massive 3.4 million pesos. Practical nga bang magkaroon ng isang Big Daddy Ford Explorer? Kasi pag i-compare mo ito sa other mid-size SUV na segment, this is more powerful. Ang kanyang makina ay katulad sa isang Mustang EcoBoost na 2.3 liter inline-4, almost 300 horsepower, and syempre napakarumi nito when it comes sa kanyang cabin because this is wider ng 10-inch compared sa kapatid niyang Ford Everest, and this is longer ng 6-inch again compared sa isang Everest. What kind of dynamics and performance ang kayang ibigay ng isang Ford Explorer? Kasuabe, let's begin! Let's start with the front business ng ating 6th gen na Explorer. So comparing it sa 5th gen, magkaiba na sila ng front grille. Sa palagay ko, hindi lang ako yung nag-iisa rito. Hati tayo ng preference. Kasi eto, di ba, kitang-kita mo yung mga trapezoidal grille at medyo nakakasilaw kasi meron siyang chrome touch, meron siyang silver na mga plating. Ang nakikita ko rito, para siyang yung dating Ford Territory. So ayoko lang na medyo related sila masyado kasi syempre, ito mas premium yung Ford Explorer natin. Siguro depende lang sa pagkakaintindi natin at taste when it comes nga pala sa automobile styling. Pero meron naman raw ditong solusyon. Meron tayong tinatawag na shadow package ng isang Explorer, which is binigyan niya ng mga black panels dito sa ating automobile. Like sa front grille, dun sa roof liner, meron din dito sa wheels natin. So ginawa siyang itim para sa akin, mas dagdag angas at forma yun. Ground clearance niya naman is doing great, 208mm. Ito yung LED DRL natin. So singkit siya. Pero ang turn signal natin ay cute lang. Itong portion lang na kalahati. Tapos hindi lang siya ginamitan ng projector bulb kasi LED reflector lights ang ginamit for our main headlights, which is this is the low beam, and syempre yung high beam ay nandito sa left side. When it comes sa front windshield, nandoon ang Easter egg ng isang 6th gen na Ford Explorer. Para sa akin, sana they pay homage na lang sa 5th gen kung ano yung iniwanan ng ating all-new Ford Explorer. Moving sa ating side profile na napakahaba at massive ng kanyang presence. Ang paborito ko rito na kanyang karakter ay yung pagkakaroon niya ng huge and very thick front fender molding. Sinasabi niya is, I'm very rugged and strike anywhere, ang ating Big Daddy Explorer, na meron kang nakatago na script ng Explorer, naka-debossed siya dito sa ilalim. Ito, hindi masyadong halata. Actually, ngayon ko lang nakita, Kasuabe. Usapang wheels and tire setup natin, naka-Michelin ka. 255 ang thickness, 55 ang sidewall, and you have 20-inch aluminum wheels. Power folding side mirrors, A-pillar are blacked out. Smart entry na door passage, okay? Once na ang key fob, of course, bit-bit lang natin. Below here, Kasuabe, you have a full-length na chrome panel sa ating waistline. Lipat naman tayo sa rear fascia. Did you know, Kasuabe, na kahit mas malapad at mas mahaba ang isang Ford Explorer against Ford Everest, mas matangkad pa rin yung height nun? Okay? Good to know lang. Binalita ko lang. Rear spoiler, integrated na third brake light, continuous flow ng ating rear windshield starting sa ating C-pillar up until dito sa side ng D-pillar. So meron kang wiper, Explorer script, camera, hands-free kick sensor na hindi ko alam kung tama itong gagawin ko. Hindi ko talaga matagpuan pero dati ginawa ko na to. Anyway, pindutin ko na lang, Kasuabe, andito yan sa right side. Yan. Pwede mong i-adjust kung gaano kataas yung gusto mong opening ng ating tailgate. Pag isasara mo naman at mauntog ka, hindi ka maiipit dito kasi ang bilis niya mag-adjust. Ayan minto kagad. Ibig sabihin, it's not painful. Ang storage behind ng ating third row seating is 515 liters. Second row naman is nasa 1,300 plus liters. You have a storage sa ilalim, tapos on both sides meron din. Para i-adjust naman yung third row seating natin to fold down, meron kang switch na pwedeng pakialaman dito. Yan. Makita mo naman ang laki-laki ng ating spasyo. Powering this Ford Explorer is a detuned
Mustang engine. 2.3-liter EcoBoost turbo petrol engine that gives 299 horsepower and 420 Nm of torque. Mated siya ng 10-speed automatic transmission without paddle shifter, 7 drive modes. So intelligent 4-wheel drive. Ang weight nito nasa 4,900 pounds. Ang 0 to 100 is 7.6 seconds kaswabe. Fuel tank capacity niya naman ay umaabot ng 70 liters, pero hindi ko lang alam kung hanggang ilan ang pwede niyang i-travel when it comes sa ating mileage kasi hindi ko pa siya na-full tank dahil mukhang mahal siya. Pag-usapan natin ang fuel consumption once na nag-test drive tayo. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approve ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Upon climbing up sa ating third row seating, ang medyo head scratcher ko lang kasi yung mga seats ng second row, hindi mo sila pwedeng i-fold up. Unlike sa other mid-size SUV, eto sliding motion lang siya. Ibig sabihin, meron pa rin siyang kinoconsume na space pag aakyat ka rito sa third row. Katulad nito, yan, yung nakikita nyo. Ang additional lang dito, meron kang stepboard sa gilid ng mga second row natin. May sarili tayong vents, yung climate control nasa second row lang. Then, ang daming storage everywhere, pero mabababaw lang kasi magkabilaan. We have cup holders, tapos sa likod lang ng bawat cup holder natin, may dalawa kang storage dito. Plus, sa window side, meron ka na naman another storage. Malaki-laki yung legroom natin. Hindi ko lang alam against sa kanyang mga competitors like the Honda Pilot. Alam ko mas maluwag yon, pero wala, hindi pa natin kabisado. Eto, nakasagad na. Ibig sabihin, maximum capacity ng legroom space sa second row. Pero pag umupo ako, hindi naman tumatouch yung aking tuhod sa mga seats natin. Ngayon, pag nagbiyahe naman, nakaka-impress kasi yung mga headrest natin. Kumbaga, hulbang-hulma kung ano yung pinaka-posture natin dito. So kahit meron mahaba na travel, feeling ko kahit papano, kalahati ng comfort ng second row seating nakuha ng third row. Unlike other SUV, 1/4 or 1/6 lang yung comfort na makukuha mo. Honest to goodness naman, this is wider compared sa other mid-size SUV. We have a 3-seater here, pero para sa akin, kasya ang 4 na tao dito. Other SUV, kasya naman ang 4, pero yung iba, di ba, nagsasalit-salita, nakasandal, tapos yung iba naman nakaliyad ng ganyan para lang magkasya yung mga puwet nila. Pero ito, I think, kaya mong pagkasyahin yung 4 Tapos eto pa yan. Pag kunwari, dalawa lang kayong pasahero, nagkaroon kayo ng misunderstanding ng konti, gusto mong may barrier sa gitna nyo, yung third seat natin, pwede mong iliyad ng ganyan. O, naging armrest pa siya. Ang lawak-lawak. Pag nagbati naman kayo, pwede na kayo mag-holding hands together while on travel. O, di ba? Smart idea yon. Sa Ford Explorer lang yan. Reading lights, vents on both sides. Kasi wala sa gitna because we have a panoramic sunroof here, grab handle, of course, privacy or sunshade. Hindi lang siya electric sunshade, hahatakin mo lang siya pataas. You have ambient lighting. Doon sa infotainment system, lahat ng selection ng kulay depende sa mood nyo. Cup holder dito. And even sa ating mga door pocket, we have ambient lighting, stretchable na rear pocket,
On your center platform naman, the dial knob for climate settings or climate adjustment, dial knob lang siya. Kaya lang nakakalungkot na balita rito because warm yung mga seats natin, doon naman meron tayong cooler. You have USB Type-C na dalawa, updated na of course, and 150 watts. Then meron kang additional na cup holder, maliliit lang. Kala ko nga storage lang to iangat na natin. One last thing, syempre yung third seater natin, meron siyang proper na armrest at meron ka na naman na cup holder. Lipat naman tayo sa driver cockpit. Okay, napakaraming notable features dito sa driver cockpit. Unahin ko na yung pagkakaroon niya ng multiple storage at lalagyan ng mga telepono. Una sa lahat, dito sa ating very cute na infotainment system, pwede mong ilapag ang telepono. Dito sa malaking storage sa ating center console, pag binuksan mo nga pala, USB Type-A, Type-C, charging dito sa center armrest, wireless charging natin, nakatago nga lang. Sana binago nila yung pwesto, nandito na lang para nasisilayan natin kung naka-turn on yung ating wireless charging at mas kampante kang gumagana ito. Lastly, meron ka pang lalagyan ng telepono dito, pa-vertical yung storage niya, bandang cup holders. Yung steering wheel natin na warmer is pwede mong pindutin dito. Pagdating sa gitna, i-mention ko na lang, of course, we don't have gear shifter because dial shifter ang meron dito for the reverse, neutral, and drive. And even yung low gear natin, pipindutin mo lang dito. E-brakes, auto start and stop, auto hold, traction on and off, and adaptive downhill assist. We have 7 drive modes, which is ito twist and turn mo lang dito. The infotainment system, I wish na mas malaki sana siya. Hindi naman katulad ng mga nasa Ranger ngayon. Sana mas naging malapad lang kasi 8-inch lang Tapos pag binigyan mo pa to ng settings, pag babaguhin mo yung mga background niya, parang walang iniba Meron kang 4 choices pero halos magkakatulad lang rin. Apple CarPlay and Android Auto compatible nga pala dito. Gauge cluster natin, it is 6.5 LCD display. Sana I wish rin na magbago na siya kasi di ba yung mga bagong Ford na automobile ngayon, talagang full screen na yung instrumentation. Ito, the speedometer and tachometer, you have bezel on it. Nothing too special when it comes sa ating instrumentation. Very basic lang kaswabe. Yung upuan natin, ang nakaka-amaze naman dito because meron siyang lumbar adjustment. I think this is 10-way power adjuster. And even dito sa ating passenger seat, meron ka rin lumbar adjustment. And lastly kaswabe, ito ay naka-equip ng 12 speakers na Bang & Olufsen. So ano pa inantay natin? Pakita ko naman sa inyo ang ating test drive dynamics. Kaswabe, I am driving the Ford Explorer. At medyo nakapark ako dito sa EDSA dahil ang traffic ang tagal ng galawan natin dito. Yung kinatatakutan pa naman ng mga nagmamaneho is pag meron kang daladalang sasakyan tapos urong sulong yung pagmamaneho, mas magastos sa gasolina yan. Kaya iniiwasan yan mas maganda talaga freeway yung dinadaanan. Pero wala naman tayong choice. So pag-usapan natin lahat yan mamaya. Yung vibes dito sa loob nga pala kaswabe, para kang merong spasyo ng full-size SUV kasi extended nga ito bilang sa segment ng mid-size SUV. And yung pagkaliksi niya, akala mo nagda-drive ka ng isang crossover. Hindi mo ramdam na halos 5,000 pounds yung weight niya kasi yung manibela rin natin, it has a great feedback. Hindi siya sports-oriented na mabigat. Okay? Sakto lang para sa mga taong sanay sa traditional na weight ng manibela. Yun naman yung nakakatuwa dito. Yung nag-drive kasi kami noong nakaraan ng mga tropa sa Bulacan, meron akong kasunod na MG4 which is electric car. Siyempre malakas yun humatak, diba? And Tesla Model 3. Hindi rin tayo nagpapahuli sa arangkadahan, lalo na pag merong ino-overtaken. Ang problema lang, siyempre, malapad dahil nga SUV yung dala natin. Ngayon sa usapan nito, kasi lahat naman very practical, napaka-komportable ng 7-seater natin. Unlike iba, 7-seater nga, pero alam mo yun, cramping na sila sa spasyo. Pero ito, sabi ko nga, di ba pinag-usapan natin, normal na position ng 7-seaters, kayang-kaya, pwede nga maging 8 passengers pa. Bukod doon, sa space, sa cargo na makukuha natin, sa angas, sa forma ng Ford Explorer, ang bilis rin ito. Kumbaga, this is a fast-oriented SUV. Paano ko nasabi yan? So, bigay tayo ng numbers. Yung lagi nitong ikinukumpara
sa Hyundai Palisade kasi yun yung magkatikas sila eh. Kumbaga pareha sila ng posture, even yung definition nila medyo magkalapit. Yung una ko nakita yung Palisade parang Explorer talaga. Yung numbers nun kaswabe, ang 0 to 100 niya is aabot ka ng 10.2 seconds. Tiningnan ko yung notes ko kanina. So okay, 2.2 liter yun na makina, ito 2.3, di ba? Pero mas mahal pa yun ng dihamak. Hindi ko alam kung nagbago. Pero napaka-perfect naman nung 10-speed automatic transmission natin kasi yung makina at least hindi mo mararamdaman talagang maingay. Kumbaga napaka-tahimik at komportable ng biyahe natin. NVH is doing very nice. Tapos tapatan mo pa ng double acoustic na window. Feeling naman ng mga suspension natin, hindi lang talaga ako sobrang na-impress. Ordinary na feel when it comes sa damping system. Meron siyang quick bounce minsan sa gear shifting niya and napaka-smooth ng mararamdaman mo. Unlike sa iba na 6-speed, hahabulin niya talaga yung sagad ng RPM. Ang downside lang talaga, kahit 2.3 EcoBoost ito, nasa 14.7 liters per 100 kilometers ako. So, meaning to say kaswabe, ang average niya is 6.8 kilometers per liter na nagbabad na ako ng 18 hours of driving and 342 kilometers. Halo-halo na yun merong freeway, meron tayong nasa city lang, nasa EDSA. So yun lang yung very questionable dito. And even yung tropa natin na si JC De Vera, meron siyang LC300 and Ford Explorer. Mas malakas talaga ang gasolina nito, even though, di ba, meron siyang katambal na pangalan na EcoBoost, pinaka nakaka-aray doon. So it's up to you. This one being maluwag, komportable, mabilis, okay, maasahan natin. Pero yung transmission hindi ko lang talaga kabisado. Some others talaga, di ba, yan yung nagiging light nila sa Ford. Pero overall experience naman dito kaswabe, I like it. Nagtagal sa akin to halos ng ilang araw. And nakaka-proud pag nagda-drive ka rin ng Ford Explorer. Syempre, di ba, nandun talaga yung authority pa rin and respeto pag nasa kalsada ka. Nais kong pasalamatan ang Ford Auto Hub for letting me experience this Explorer. Air Spencer binabati ko, and don't forget na i-follow ako sa aking mga social media platforms. Get some merch. Maraming salamat kaswabe. God bless, more power and more performance.